Okay, special episode 3364, 3365, and 3366. Naantala ang special episode natin dahil may walk-in ho tayo tatlo para ho sa kanilang private reading at possible na magpaparitual din po sila. Okay, so ano doon pa po sila. Nag-time out lang ako para makapag-upload ako dito. Kukuha tayo ng tatlo kung ano ba yung mga bagay na tinutumbok doon sa daily episode. Okay? Consequences, problems, matters, etc. Unang dahilan. Ay, desperado. Pangalawa. Ano ba naman yan? Bahay. Pangatlo. Ay, alam ko na. Okay. So, ganito, no? May mga panahon siguro, kasi yung daily episode kanina, unang nilabas is kaibigan. Pangalawa is you have to be self-reliant and then lalabas ang katotohanan. So, dito, sa special episode natin, larawan ng isang taong desperado, no? Yung pangalawa is bahay at yung pangatlo is great fortune. So, ibig sabihin, posible na pangarap, yung great fortune na tinutukoy is pera, pangarap niyang bahay, pangarap niya sa sarili niya. Diba? Or mga opportunities na ipinagpalit para sa special na tao sa buhay niya. Ngayon, ibig sabihin nito, yung iba kasi makaka-relate dito eh. Kasi, di ba, may mga bagay tayo na hindi natin sinasabi sa mga pamilya natin, magulang natin, no? Pero, ang akala nila, sa overseas, no? Kasi itong despair na ito is, nasa labas siya. At yung karatula dito is, dito, kung nakikita ninyo, ito, it says not hiring. So, ibig sabihin, kapag overseas, no, ang akala ninyo siguro, halimbawa, professional nurse siya doon, professional doctor, etc., etc. Ang hindi nyo alam, puro siya part-time jobs at problemado siya deep inside kung paano niya i-comply ang pangangailangan sa loob ng pamamahay, which is the house. O ibig sabihin, pamilya ito. Pagod siya, hirap siya, no? Sa sarili niya. Paano sustentuhan ang pamamahay, pamilya at mahal niya sa buhay dahil sa pangarap, sa pera, sa mga problema na hadlang dito. So, kung titignan niyo yung daily episode natin, yung ibig sabihin dito, yung pwede at marireveal, isa dito sa marireveal is, kapag humingi kayo sa kanya ng pera na hindi niya kayang ibigay. No, kapag humingi kayo ng kung ano man na hindi na niya kaya. 'Di ba? Halimbawa, mga kaibigan, sasabihin niyo, 'di ba, abroad ka naman, pahiram naman kahit 5,000. 'Di ba? Kasi iniisip mo abroad siya. No? Kahit dito sa Pilipinas, kapag nakikita mo manager siya, executive siya, 'di ba? Akala mo malaki ang sahod. Meron namang malalaki ang sahod, pero malalaki din ang expenses kasi may housing loan, auto loan, 'di ba? Credit card loans, school loans, ATM loans, etc. So, yung gross malaki, pero hindi mo alam yung net na matitira. So, kaya desperado ito. So, pwede din ito maging aral sa mga tumatanggap ng allotment. Huwag abuso. Dahil hindi nyo alam kung ano nangyayari doon sa naghahanap buhay. Sa mga kaibigan naman, no, kung desperado ka na maka-level ang mga batchmates mo, friends mo. Halimbawa, sa buong magkabarkada, ikaw na lang yung kulela at hindi ka pa, wala ka pang bahay, wala kang stable income, 'di ba?
May mga ganun sa grupo. Huwag kang desperado. Nagagawa ka ng maling desisyon sa buhay mo para lang ipakita din sa mga kabarkada mo, kaibigan mo, kabatch mo na heto ako, meron din akong ganito, meron din akong bahay, meron din akong kayamanan. And then it will be too late to realize and malaman ng iba na yung bahay pala at yung yaman na pinagmamayabang mo ay hindi sa'yo. Bahay ng ibang tao at yaman ng ibang tao. So, pangit pa din, di ba? Ibig sabihin nun, you have to go back at the center na you have to be reliant na lang sa sarili mo. Kung ano yung meron ka, makontento ka, maging masaya ka at magpasalamat ka. Lalong-lalo na bawat gising mo na humihinga ka pa, di ba? So, kapag ito naman, tawag na to, sa relasyon naman na bahagi, no? Kung alam mo na ayaw na ng tao sa'yo, matamlay na siya sa'yo, huwag mong ipagsiksikan, ipagdutdutan ang sarili mo. 'Di ba? Lalong-lalo na kung sarado na ang bahay niya sa'yo. Ganun 'yon. Kasi may mga tao na may ganyan, gusto ka, mahal ka, kasi may yaman ka. May nakikita sila. Pero pag wala silang nakikita, never kanilang mamahalin. Sad but true. And that's the truth. Tsaka mo lang marirealize na napaka-desperate na niya. Kasi, gagawa na siya ng paiba-ibang desisyon. Magsisinungaling siya. Gagawa siya ng pa-victim na style or whatever strategies. Kahit hindi ko ma-elaborate kasi hindi tayo magkasya sa oras dito. Alam nyo ang tinutumbok ko. Kung kailan nyo ito mapapanood, then that is your general reading for that day. Doon naman sa nagpa-reading sa akin na hindi nagbayad, good luck. Kasi pag ang panata, hindi mo binayaran sa reading. Yung reading ko naman, yung kalahati nun napupunta sa Piso Caravan, yung kalahati nun is napupunta sa offering, no, ng simbahan at saka portion of that, pinambabayad sa electricity kasi gumagamit tayo ng electricity and at the same time, internet. Okay? So, depende na sa inyo yan. Basta wag kang magtaka kung sa halaga ng card read na hindi mo binayaran, mawawala ang lahat. Matutunaw ang lahat. Kung nagparitual ka na hindi mo tinapos at hindi mo binayaran, wag ka ring magtaka na yung problema mo wala ring katapusan. No? Ganun lang kasimple ang buhay at ganun lang din ang takbo nun. So, pag nagpagawa ka, no, tapos hindi mo tinapos, o di ibig sabihin yung problema mo wala din katapusan. Kapag lahat-lahat ng hindi mo tinapos, iyon isa sa magiging pabigat sa buhay mo. So, ganun lang yun. Hindi ako mangungulit sa inyo, pero alam nyo, kapag yan, hindi nyo talaga binalikan at tinapos, ay nako. Ewan ko lang. Manghihinayang ka sa reading na fee, pero hindi mo alam kung magkano ang mawawala sa'yo sa mga buwan at taon na binaliwala mo ang maliit. Diba? Diba kapag may isang butas na maliit at hahayaan mo lang yan, lalaki at lalaki siya. So, huwag kang magtaka bakit ang daming natatanggap na pera lumalabas. Bakit may pera ka pero nagkakasakit ka? Bakit prone sa kamalasan ang negosyo, trabaho na pinapasok mo, at ang daming taong negative pagdating sa'yo. Kasi ang panata, iba ang pinupuntahan yan. Iba ang tinutulungan. So, good luck po sa lahat na hindi tinuloy at hindi natapos at sa hindi nagbayad. Okay? Proceed tayo sa English episode natin.